Hi guys, welcome back to Evangelist TV. Ang topic po natin for today, ito yung number 1 na binabati ko sa ating mga Katoliko na bawal daw ang rebulto at imahe. Evangelos TV. Okay, babasahin ko po ang Exodus chapter 20 verse 1 to 4 dahil ito po yung talata na ginagamit nila sa pagpaparatang sa ating mga Katoliko. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Basahin po natin muli ang unang bahagi ng talata. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Naglabas sa iyo sa Ehipto. Mga Israelita po yan. Sila po ang tinutukoy dyan ng Diyos. Sa kanila po binigay ang kautusan doon po sa bundok Sinai habang sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako or Israel. At bukod dyan, meron pa pong ibang iniutos ang Diyos katulad po ng Ark of the Covenant or luklukan ng awa na mababasa po sa Exodus chapter 25 verse 17 to 19. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kirubing ginto ang 2 dulo nito. So napakaliwanag po, no? Diyos mismo ang nag-utos kay Moises na gumawa siya ng luklukan ng awa at sa ibabaw nito ay merong 2 kirubin sa magkabilang dulo. Ang kirubin po ba ay saan ang galing? Hindi po ba't ito ay nilalang mula sa langit? Okay, so nagpatuloy po ang paglalakbay patungo sa lupain ng Edom, kung saan ang mga Israelita ay nagrereklamo sa Diyos at kay Moises, kaya ipinatuklaw sila sa mga ahas. At para hindi mamatay ang mga natuklaw ng ahas, may pinag-utos muli ang Diyos kay Moises. Mababasa po yan sa Bilang chapter 21 verse 8 to 9. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. So ganoon ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namatay. Ulitin po natin, Exodus chapter 20 verse 4. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Subalit sa kabila po nito, nag-utos ang Diyos kay Moises na gumawa ng kerubin. Ang kerubin po ay makikita sa langit. At ng ahas na makikita naman ito sa lupa. So, ibig sabihin, may mga imahe po na ipinagbabawal ang Diyos at may mga imahe na kanyang pinahihintudutan. Katulad po ng Ark of the Covenant, tansong ahas, templo ni Haring Solomon na punong-puno ng imahe at rebulto, ang kasuotan ng mga kaparihan na may mga burda ng anghel at kerubin, maging ang 12 bato na pinapulot kay Josue habang sila ay tumatawid sa Ilog Jordan. Yan po ang mga rebulto at imahe na nagpapakilala at nagpapaalala sa kadakilaan ng Diyos. Kung babasahin po ng kumpleto at uunawain po ang nasusulat sa Biblia, makikilala po natin ang mga tinutukoy dyan na Diyos-Diyosan. Katulad nila Baal, Molek, Amon, Ashima, Beelzebub, at marami pang iba. Yan po yung mga ipinagbabawal ng Diyos. Iisang Diyos lang po ang kinikilala ng mga Katoliko. Ito po ang Holy Trinity or Santissima Trinidad. Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Bukod dyan, wala na pong ibang kinikilalang Diyos ang mga Katoliko. Ang mga santo, ang Birheng Maria, ang Cross, yan po lahat ay representasyon lamang or icon. Dahil sila po ang mga nagsakripisyo ng kanilang mga buhay para sa malalim na pananampalataya sa Diyos at para sa Kristyanismong pinakikinabangan natin ngayon. Yan po ay paggalang lamang at pagrespeto. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe para sa mga susunod pang videos. Thank you and God bless.